I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos, updates. So, ang first lady natin, hindi lang po dito ang kanyang misyon, pati sa ibang bansa para sa mga OFW. O yan. Shout out sa mga Marcos Loyalty supporters, Filipino and OFW all over the world. Naks naman. Ayan. I-updates ko lang ito, mga kababayan, para ma-inform din ang ating mga kababayan na ang First Lady talaga namang tinutulungan ang kanyang presidente na walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Iba, kanya-kanya silang ng mission mga best. Ito si First Lady, hindi lang po dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Anong sabi dito? Ayan, basahin po natin. Very short ito mga kababayan. Serbesyo Caravan for OFW. Woohoo! 5 days ago. One stop shop pala, government service for overseas Filipino workers in Rome, Italy. Woohoo! Sosyalin mga bes. October 12, 2025. Wow! Saan kayo niyan mga kababayan? Ang galing naman yan. Diba? Hindi lang po tulong sa kalusugan. Alam nyo naman, love for all. Kumbaga, in general na po yan. Ito pa. Ayan You see mga bes, kasama si SSS. Service available. So, ibig sabihin, ang bawat ahensya ng gobyerno ay kasama niya. Di kayo naloka? Saan kayo makikita niyan? One stop shop. OFW. Ang galing naman itong kanyang mission. Diba? Kasama po siguro talaga ang mga doktor nito. Ay, siya nga. Kasali. Talaga naman, libre. Love for all. Nakarating ng Rome, Italy. Hindi kayo naloka. Kasi, kumbaga, one-stop shop. Nandoon na po lahat yan. Para yan po sa ating mga OFW. Diba? Saan kayo makakita niyan? Ganyan, magserbisyo pag Marcos ang nakaupo. Tapos sabi ni Sarah, walang nagawa ang Marcos admin. Kumusta kaya siya, no? Ano kaya nagawa niya? Wala siyang achievement Wala siyang, as in, wala. Ganun pala yun pag isang tamad. Yung ipahid mo yung kabulukan ng pagkatao mo sa ibang tao. 'Di ba? Parang ang sagwa tingnan. Parang napaghalata ka tuloy na baliw. Ito pa mga kababayan, mga ayan pa. 'Di ba? Ay di ibig sabihin, ilang linggo ilang araw si First Lady doon, tagal din Kasi nakalagay dito mga kababayan, Serbisyo Caravan for OFW. Oo nga. So ibig sabihin lahat ng ahensya ng gobyerno nandoon. One-stop shop nga government service for overseas Filipino workers in Milan, Italy, mga bes. Ayan Wow. October 15. 2025, Milan, Italy. Oh my goodness. Ito pa, mga highlights. Ay, grabe na ito mga kababayan. Galing naman. Magre-renew ng mga passport nila. Nandyan yung staff ng mga DFA yata, no? Correct me if I'm wrong. Ayan, DMW, ayan. Yahoo! Galing naman. Galing naman yan. Diba? Ang gobyerno na ang lumapit, ang pamahalaan na ang lumapit sa ating mga kababayan. Hindi kayo naloka. Ay, gusto ko yung ganitong klaseng kawanggawa, mga bes. Sila na ang pumunta doon. Kasi, kung pag-uwi nila dito,
malaking kumbaga, malaking babayaran. Ika nga, flight ticket mo pa, ang laki. Kaya ang gobyerno na mismo ang naghatid ng serbisyo para isahan na lang. Para hindi na sila magpagod, no? Nandiyan ng NBI, DOH, Love for All nga, Karaban nga eh. Pag sinabi mong Karaban, lahat-lahat nandiyan eh. Siyempre may doktor din nakasama yan, mga kababayan. In fairness naman kay First Lady Lisa Marcos, mga kababayan, kahit hindi elected official, tingnan nyo, ang layo ng kanyang narating. Aling bansa kaya ang susunod? Titingnan nga natin, mga bes. Ito pa, mga bes. Aba, ini-strike niya ang dalawang bansa. Naghatid siya ng serbisyo para sa mga OFW. Ay, naloka akes, mga beswa. Ito tingnan nyo, What? Diba? Serbisyo Karaban for OFWs. One-stop shop, governments, services for overseas Filipino workers in the United Kingdom. Oh my goodness. London, sa UK, mga bes. October 10, hindi kayo naloka. Ngayon ko lang nakita to Duman kasi sa wall ko. Ay, nako. Diba? Saan kayo makakita niyan? Ito pa yung mga highlights, Wow! Kasamang OWA, DTI, SSS, siguro baka i-check nila kung magkano nahulog nila sa SSS. OWA kasama. Di kayo naloka. Ang kanilang mga passport baka malapit na expire, kailangan i-renew. Kaya hinatid na doon para hindi na kailangan umuwi sa bansa. Aba, ngayon lang po nangyayari sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya samantalahin nyo na ang pagkakataon. Yun nga, sabi ko nga, siyempre para hindi naman sila mahirapan, pag uwi nila dito, magre-renew lang, sayang yung pamasahe. Kaya ang gobyerno na ang pumunta doon. Di kayo naloka. Wow, grabe, kakaiba na ito, mga bes. Ito pa, Ayan, Sabi niyo walang nagmamahal kay First Lady. Diyan kayo nagkamali. Alam nyo, ang mga Pilipino, no? Kahit sabihin mo anti-Marcos yan, yung iba naman, talagang halangang bituka, matigas ang puso, no? Pero yung iba naman, hindi. Bakit kanyo? Kasi as long as na nakikita nila, yung maganda ang serbisyo ng mamayang Pilipino, ng Marcos administration, luluwag ang kanilang kalooban. Siyempre sasabihin nila sa kanilang sarili, mali yung akala ko. Kasi si Pangulong Marcos Jr. na mali yung akala ko tungkol sa kanya. 'Di ba? Na at the end of the day, maisip nila, ma-realize nila, aba, magaling na pangulo pala ito. 'Di ba? Makukuha mo talaga ang atensyon ng sambayanang Pilipino kung puro tulong, magandang pamalalakad mo, sigurado yan, makuha mo ang majority votes. Kaya nga siya nag-landslide kasi umaasa sila kay PBBM, maganda ang pamamalakad niya. Maganda naman talaga. Actually, ang talagang naggugulo itong mga Duterte. Alam nyo yan, real talk po tayo, walang ibang nanggugulo sa bansa nito kundi mga Duterte. Totoo yun. Grabe sila kung manggugulo. Nako, sa social media na lang, kung ano-ano na lang pinupost nila na fake news para lang makapanira sa gobyerno. Ay, sus, Maria Joseph. Kaya ang majority ng Pilipino gising na. Wala nang maniwala sa mga Duterte. Kaya nga, nakita nyo naman siguro, di ba? Pinagyayabang nila, marami daw sila. Ay, sus, nakailang rally sila, inilangaw naman. Di ba? Biro nyo yun, mga kababayan. Ang layo pala ang narating ni First Lady kung saan-saan nakarating itong babaeng to Wow, sipag talaga yan. Ito pa, yung mga highlights sa United Kingdom. Siyempre, dinner with the OFW na yan. Di ba? Yan ang First Lady. Wow na wow. You see? Lahat yan, mga OFW natin, mga kababayan natin, tsaka yung mga nagtatrabaho doon, siyempre,
Ayan o, United Kingdom nga eh. Saan kayo makakita niyan? Wow, wala akong masabi. Abangan nyo po sa mga ibang bansa. Napupunta si First Lady dyan. Dali niya yung love for all niya. Hindi kasi karaban na ito. Ibig sabihin, nandun na lahat. May mga kasamang doktor yan, nurse. Siyempre, iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama niya. Diba? So, yun mga bes. Ako, talagang saludo ako sa Marcos administration. Sobra-sobra talagang kanilang kawang-gawa. Mabilis na aksyon, lahat, kahit saan. Pero mayroon ding mga tao na gusto siyang pabagsakin. Ganun pala yun, ano? Pag magaling kang mamuno bilang isang pangulo, maraming naiinggit. Gusto kanilang paalisin. Tapos, ipapalit nila yung kurap tsaka yung mamatay tao. Bakit? Kasi pag ipinalit nila yung kurap sa Malacanang, absuelto sila sa mga kaso nila. Totoo yun. Magawa nila yung gusto nilang magawa. Tulad yun ng mga napas admin. Talamak yung gambling dito eh. Pumasok dito yung ditong kartel. Kaya maraming mga checkwan nandito eh. Naglipa ng pugo kung saan saan. Ay nako, ginawa nilang gambling ang Pilipinas. Di kayo naloka. Yan ba ang gusto nyo mangyari? Siyempre hindi tayo papayag, mga kababayan. Sobrang yabang nila ngayon. Social media, napakayabang nila. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. In-updates ko lang para malaman nyo kung saan nagpupunta ang ating First Lady. Hindi po nakaupo sa Malacanang. Buti pa ito. May pakinabang ang mga OFW sa kanyang pinupuntahan. Dahil naghahatid ng serbisyo. Hindi tulad ng iba, puro lakwat sa dito, lakwat sa doon. Pagdating doon sa ibang bansa, puro paninira. Sinong topic? Si PBBM. At saka yung pamalaan, di kayo naloka. So yun guys, thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.